Ang kwento ay magsisimula kay Haru Yoshida. Isang basagulerong siraulo, na kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang mga katarantaduhan. Pero nang makita ng pinakamagandang chick sa paaralan kung gaano siya kagaling mag-twerk, na humaling ito at gustong kumahol ang lalaki para sa kanya. Nagsimula ang lahat ng makipag-away si Yoshi sa mga upperclassmen noong unang araw, at biglang hindi na pumasok. Dahil si Shizuka Mizutani ang pinakamalapit sa upuan niya, inutusan siya ng guro na ihatid ang mga handouts sa bahay ng lalaki. Nang dumating si Shizuka sa tirahan ni Yoshi, naabutan niya itong gumagawa na naman ng gulo. Nang makita siya ng lalaki, bigla itong tumalon palabas ng bintana sa gulat. Nalitaw si Shizuka kaya iniabot na lang niya ang mga handouts sa pinsan nitong si Mi at umalis. Pero papalabas pa lang siya ng complex, bigla siyang hinayla ni Yoshi sa isang job bolero position, at mariing tinanong kung spy ba siya ng paaralan. Nang sabihin ni Shizuka na naghatid lang siya ng handouts, natuwa si Yoshi dahil nagpaalala ito sa kanya sa mga eksenang may dadalaw na kaibigan kapag may sakit ang isang siraulo. Pagbalik ni Shizuka sa paaralan, tinanong siya ng guro kung paano umasta si Yoshi. Nang sabihin niyang tinawag siya nitong kaibigan, nakiusap agad ang guro kung maaari niya itong kumbensihing bumalik sa klase. Isang diretso at walang kiyemeng hindi, ang isinagot ni Shizuka bago lumayas dahil ayaw niyang masangkot sa buang na iyon. Kinalaunan matapos ang klase, biglang hinayla ni Yoshi si Shizuka sa isang sulok at sinabihang manahimik kung ayaw nitong puwersahan niyang hukayin ang kanyang kuweba. Dinala niya ito sa isang kafe, at habang nakaupo sila, nagtaka si Shizuka kung anong kamalasan ang ginagawa niya roon. Sakto namang sumulpat ang ilang mga barumbado na kaibigan pala ni Yoshi, at humingi ang isa ng pang-scatter. Agad namang nagabot ng salapi si Yoshi para manatili itong kaibigan. Kaya, naisip ni Shizuka na si Yoshi ay may sira talaga ang utak. Matapos umalis ng mga ito, sabik na tinanong ni Yoshi si Shizuka kung kumusta ang klase, at sinabihan siya ng dalaga na pumasok na lang kung talagang interesado ito. Sumagot si Yoshi na natatakot siya, dahil palaging natatakot ang mga tao sa kanya. Sinabi niya rin na si Shizuka ang kauna-unahang bumisita sa kanyang bahay, at ang mga lalaking nakita niya kanina ang mga kauna-unahang kumaibigan sa kanya. Bluntong sinabi ni Shizuka na nag-iilusyon lang siya dahil walang totoong kaibigan ang gagamit sa kanya para lang sa pera. Dahil dito, ibinuhos ni Yoshi ang laman ng baso sa mukha ni Shizuka, at umalis habang tinatawag itong masamang tao. Nagalit ang dalaga kaya hinabol niya ito para lagyan ng cream ang ulo bago mabilis na tumakbo palayo. Kinabukasan, sinabi ng guro kay Shizuka na baka tuluyan ng mapatalsik si Yoshi dahil hindi pa rin pumasok. Dahil dito, nagtungo si Shizuka sa bahay ni Yoshi para ipaalam ang balita ngunit wala ito roon. Gayunpaman, inanyayahan siya ng pinsan nito na maglaro ng baseball, at habang nahihirapan siyang pumalo, narinig niya ang mga pekeng kaibigan ni Yoshi na nagpaplanong iwanan na ito dahil tumanggi na itong magpahiram ng pera. Nang mapatunayan ang kanyang hinala, tinawag ni Shizuka si Yoshi na tanga nang makita niya itong nakaupo sa malapit na may malungkot na mukha, pero pinulot niya lang ang bag niya para umalis. Subalit, hinarap bigla ni Shizuka ang mga pekeng kaibigan at sinabihang maging tapat kay Yoshi dahil itinuturing silang tunay na kaibigan nito. Sinubukan siyang bastyusan ng isa sa mga gunggong pero mabilis itong sinunggaban ni Yoshi, binuhat pataas sa lupa, at sinabihang lumayas. Pagkatapos, inihatid ni Yoshi si Shizuka habang umiiyak sa likod niya, na ikinagulat ng dalaga. Niyakap niya ito at sinabing hindi magtatagal ay magkakaroon din siya ng maraming totoong kaibigan. Matapos marinig ito, sinabi ni Yoshi na papasok siya kung naroon ang dalaga, sabay tapat na mahal niya ito. Mabilis na sinabi ni Shizuka na nagkakamali lang ito dahil palagi naman siyang nag-iisa, pero iginiit ni Yoshi na hindi magbabago ang kanyang nararamdaman at palagi niya itong mamahalin. Kasunod nito, nagbalik na nga si Yoshi sa paaralan, at sa sumunod na buwan ay naging paakit siya sa likod ni Shizuka kaya nahirapan ang dalaga na mag-aral. Isang hapon, nakiusap si Yoshi kay Shizuka na maghapunan silang magkasama, ngunit tinanggihan siya nito dahil kailangan niyang maghanda para sa darating na midterms. Gusto kasi nitong makuha ang unang pwesto sa baitang matapos pumangalawa lang noong nakaraan. Subalit, madaling nalutas ni Yoshi ang kanyang problema sa math.
Doon biglang naalala ni Shizuka na ang estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na marka na hindi sumipot sa opening speech ay walang iba kundi si Yoshi. Mula noon, sinimulang iwasan ni Shizuka si Yoshi at itinuring itong kaaway muna hanggang sa matapos ang midterms para makapag-aral siya. Galit na galit si Shizuka sa sitwasyon, at nang magtungo siya sa silid-aklatan, bigla siyang sinunggaban ng isang upperclassman at dinala sa kanilang silid para parusahan dahil nakita siyang kasama si Yoshi. Napagpasyahan niyang magpatuloy sa pag-aaral habang nakaluhod, habang nagnanais na sana ay hindi na lang siya nasangkot sa magulong buhay ni Yoshi. Sakto namang sumulpat si Yoshi, at nang makita ang dalaga ay nag-init ang ulo nito at nangakong re-retraitin ang mga puweten ng mga seniors. Sinubukan siyang pigilan ni Shizuka, ngunit nasapok pa siya sa gulo habang binibigyan ni Yoshi ng matinding leksyon ang mga upperclassmen. Sobrang nagalit si Shizuka at marahas na sinabi sa lalaki na pagod na siya sa kanilang pagkakaibigan at iminungkahing itigil na ang kanilang pagkikita, na nag-iwan kay Yoshi na malungkot at mapag-isa. Pagkalipas ng ilang linggo, nanguna si Shizuka sa buong klase sa midterms, pero nagtaka siya kung bakit hindi siya masaya kahit nakuha niya ang kanyang layunin. Pinuntahan niya si Yoshi at sinabing hindi niya naman talaga ito kinamumuhian, kundi masaya siya dahil dinalian siya nito ng saklolo. Muling naging magkaibigan ang dalawa, at napagpasyahan ni Yoshi na magbasa na rin habang nag-aaral ang dalaga dahil ito ang bagay na minamahal nito. Habang nasa daan, may sinabing cool na bagay si Shizuka tungkol kay Yoshi, na naging dahilan upang bigla siyang sunggaban ng lalaki para halikan, na nagdulot ng matinding pamumula ng kanyang mukha. Sa hapunan, patuloy ang pag-order at paglamon ni Shizuka na parang isang patay gutom para lang maitago ang kahihiyang nararamdaman. Ang gabing iyon ang naging simula ng bagong agos ng emosyon para sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ng guro na ang lahat ng bumagsak sa midterm ay kailangang kumuha ng retest. At dahil nakalimutan ni Yoshi na isulat ang kanyang pangalan sa kanyang mga papel, kailangan niya ring ulitin ang pagsusulit. Nang tanungin ni Yoshi si Shizuka kung kukuha ba ito ng retest at sumagot ito ng hindi, sinabi ng lalaki na hindi rin siya susulat. Doon napagtanto ni Shizuka na ang tanging dahilan kung bakit siya nanguna sa klase ay dahil hindi ito isinulat ni Yoshi ang kanyang pangalan sa mga papel. Bigla namang may tumalong inahing manok mula sa loob ng mga damit ni Yoshi, at ipinaliwanag ng tanga na nakita niya raw ito sa ulan at naawa siya rito. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumalon palabas ng bintana para ipamigay at ipa-adopt ang manok sa labas. Samantala, sa kabila ng kabaliwan ni Yoshi, nagulat si Shizuka na lagi na niya itong naiisip. Nang biglang sumulpat ang mukha ng lalaki sa harap niya at magtanong kung bakit siya umiiwas, kakaripas na naman sa bilis ang tibok ng puso niya na tila ba tatalon palabas ng kanyang dibdib dahil naalala niya ang kanilang halik. Pauwi ng gabing iyon, binanggit ni Shizuka ang pagtatapat ni Yoshi noong nakaraan at tinanong kung seryosong romantiko ba ito, pero sinagot siya ng uhaw na moro na handa naman siyang re-retraitin nito kahit anong oras. Sakto namang may isang estudyanteng tumalon mula sa basurahan para magmakaawa kay Shizuka na tulungan siyang mag-aral sa isang restaurant. Ang babaeng nagngangalang Asako ay patuloy ang pag-order ng pagkain habang lumalamon dahil sa matinding kaba, lalo na't hindi matigil si Yoshi sa titig sa kanya na tila ba nakikita na nito ang kanyang panloob na oso. Ipinaliwanag ni Asako na ayaw niyang pumasok sa remedial classes kaya kailangan niya ang tulong ni Shizuka para makapasa sa retest, ngunit mabilis na, hindi, ang isinagot ni Shizuka. Naglakad na paalis sina Shizuka at Yoshi, pero mabilis silang hinabol ni Asako at sinabing wala siyang oras para sa remedial dahil ang sinalihan niyang online community ay may gaganaping offline meetup. Nang makitang isa itong kumpletong tanga, tumanggi ulit si Shizuka. Habang nagmamakaawa si Asako, nagka-interes si Yoshi sa usapan at nag-alok na tuturuan niya ito sa pag-aaral kapalit ng pagsama sa kanya sa naturang meetup. Sinimulan nga siyang turuan ni Yoshi, pero walang naintindihan ang dalaga dahil nagsusulat lang si bro ng mga formula at pinatataas ang pressure na isaulo ang mga ito. Lumabas na lang si Shizuka para solong tabihan ang manok, ngunit sumulpat si Yoshi na may dalang repolyo para pakainin ang inahin dahil halata namang tumakas na si Asako. Nagtaka si Shizuka kung bakit abala sina Yoshi at Asako na maghanap ng bagong kaibigan gayong pareho naman silang weirdo na sapat na dahilan para iwasan ng mga tao. Bilang sagot,
Tinanong siya ni Yoshi kung nakaramdam na ba siya ng matinding kawalan sa loob at napapaligiran ng kadiliman, na ikinagulat ng dalaga. Sinabi ng lalaki na palagi siyang natatakot noon, pero hindi na ngayon dahil nasa tabi niya na si Shizuka. Subalit napansin ni Shizuka na habang nagsasalita si Yoshi ay walang emosyon ang mga mata nito, at tila ba hindi siya nito nakikita kahit pa nasa harap lang niya ito. Kinabukasan, nahirapan si Shizuka na mag-aral dahil sa matinding ingay sa kanyang kaluluwa dulot ng lumalalim na nararamdaman kay Yoshi. Habang nakasubsob ang mukha niya sa mesa, nakita siya ng isang clueless na buffoon mula sa labas at nilapitan siya. Nagpakilala ito bilang si Seisa at sinabing interesado siya kay Shizuka dahil nagtataka siya kung paano nito napapasok sa school ang isang truant na tulad ni Yoshi. Sumagot si Shizuka na gusto lang naman ni Yoshi ng kaibigan kahit sino pa ito. Pero ibinunyag ni Seisa na magkasama sila sa dating school at hindi man lang pumasok si bro kahit isang araw, kaya ibig sabihin ay may pinipili siya ngayon dahil kusang loob na siyang pumapasok. Tumunog ang bell, kaya paalis na si Seisa. Pero tinawag siya ni Shizuka para humingi ng pabor. Pagbalik ni Shizuka sa silid, naabutan niyang frustrated na si Asako, dahil ang kanyang tutor ay mas may pakialam pa sa manok kaysa sa kanyang estudyante. Sinabi ni Shizuka na dapat naman talaga siyang mag-aral, pero binuweltahan siya ni Asako na sa internet lang nabubuhay ang tunay niyang sarili, dahil doon ay wala siyang problema. Agad siyang binigyan ni Shizuka ng reality check na nasa delulu stage lang siya. Pero walang pakialam si Asako dahil ang gusto niya lang naman ay mga kaibigan, ngunit palagi siyang iniiwasan. Naawa si Shizuka sa katangahan nito, kaya ipinakita niya ang mga focus areas para sa test. At nang malamang bukas na pala ito, magdamag niyang isinaksak ito sa walang utak na si Asako, habang ang tunay na tutor ay tulog na tulog na. Kinabukasan, bumalik si Asako na may dalang pasasalamat dahil nakaligtas siya sa remedial, pero sa kanya napunta ang atensyon. Pagkalipas ng isang linggo, pumasok si Asako na galit dahil sinira ni Yoshi ang asensya ng meetup matapos itong makipag-away na naman. Bukod pa rito, nakita ng mga babae ang mukha ni Asako sa paper bag kaya agad siyang nilayuan ng mga ito. Sakto namang pumasok ang guro na sumisigaw kay Yoshi dahil nagdala na naman ito ng manok sa school kahit bawal, kaya sinabi ni Shizuka kay Yoshi na nag-alok si Seisa na mag-alaga sa hayop. Kinalaunan sa rooftop, nakakuha rin ng katahimikan si Shizuka at nakatulog, pero nahanap din siya agad ni Yoshi. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising siya na nakahiga sa kandanggan nito at mabilis na bumangon. Namula ng husto si Shizuka habang iniisip na lalong nagiging komportable ang buhay niya simula nang makilala si Yoshi. Sinabi niya sa lalaki na masaya siyang nakilala ito sabay biglang tapat na mahal niya ito. Agad siyang napahiya sa sarili at nagtaka kung bakit niya iyon sinabi, kaya binawi niya agad at sinabing nagsisinungaling lang siya. Kinabukasan, ibinalik ni Seisa ang manok dahil may pusa sa bahay nila at naging magulo ang nagdaang mga araw sa pagitan ng dalawang hayop. Bigla namang sumulpat ang guro na si Seiko para sumigaw na naman, kaya naisip ng mga estudyante na kailangan nilang gumawa ng coop o kulungan para sa manok sa loob mismo ng school. Inutusan nila si Seiko na kumuha ng pahintulot sa mga awtoridad, at mabilis naman itong bumalik dala ang balitang aprobado na ito. Nagplano agad sila kung paano itatayo ang kulungan, at habang ang lahat ay nag-iisip ng ideya, abala naman ang utak ni Shizuka sa iniisip na pagtatapat, kung dapat ba niyang tinanggap ang alok na makipag-date kay Yoshi. Kinabukasan, nagtungo sila sa tindahan para bumili ng mga materyales para sa manok. Habang naghahanap sa stand si Shizuka, nakasalubong niya ang mga fake friend ni Yoshi at nakaramdam siya ng takot. Mabuti na lang at sumulpat si Sasal at mabilis na isinalpak ang kanyang cart sa mga mukha ng mga ito. Mabilis na tumakas sina Sasal at Shizuka, pero hinabol pa rin sila ng mga burat. Sakto namang dadaan si Yoshi sa area, at nang makita sila ay binuhat nito ang isa sa mga burat sa hangin at malakas na ipinatong sa bayhagis. Matapos nito ay nagtatakbo sila palabas, at nang bumalik si Sasal para tulungan si Asako, binanggit ni Yoshi ang kakaibang ika ni kilos ni Shizuka. Sinabi niya na karaniwan namang tumatanggi ito na mag-asikaso ng manok o lumabas man lang tuwing weekend, kaya weird na ginagawa niya ito ng kusang loob. Alam ni Shizuka na tama ang lalaki pero itinanggi niya pa rin, bagamat nagulat siya sa sobrang talas ng pakiramdam nito. Bumalik na sina Seisa at Asako, at nagtungo silang lahat sa bahay ni Yoshi.
Sinimulan nila ang paggawa ng kulungan, pero napakahirap maglagari ng kahoy. Nang malapit na silang sumuko, nag-alok ang pinsan nito na ipahiram ang kanyang chainsaw na agad namang kinuha ni Yoshi. Pero habang wala ang lalaki, biglang sumulpat na naman ang mga degenerates na iyon at sinabing gusto lang nilang makipag-usap. Ipinahayag nila ang sama ng loob dahil hindi sila pinapansin ni Yoshi na hindi nila nagugustuhan, kaya naman iminungkahi ni Seiza na humingi na lang sila ng paumanhin. Walang pakialam si Shizuka at sinabihan ang mga thug na gawin ang gusto nila basta huwag lang manghimasok sa kulungan. Biglang sinabi ng isa sa kanila na in love si Shizuka kay Yoshi, na agad niyang ikinahiya. Sakto namang bumalik si Yoshi at nag-init ang ulo nang makita sila. Isang dilaw ang buhok na mofo ang umakbay kay Shizuka, kaya nakipagsuntukan agad si Yoshi. Para magkaayos, iminungkahi ni Shizuka na tulungan na lang sila ng mga barumbado sa paggawa ng kulungan. Agad itong tinanggap ni Yoshi at tumawa na parang tanga habang tinatanggap sila, na ikinagulat ng lahat dahil napakadali niya palang kausapin. Matapos ang ilang oras, natapos ang coup at dinala ni Seiza ang manok sa bago nitong tahanan. Pauwi ng gabing iyon, umalis na sina Seiza at Asako, at sinabi ni Yoshi kay Shizuka na gusto niya pa itong makasama. Sinabi niya na ang Diyos ang nagpapasya sa swerte at malas ng tao kaya nababalance ang lahat, at kung ang pagtatagpo nila ang swerte niya, nabalance nito ang lahat ng malas sa buhay niya. Dahil dito, sumuko na si Shizuka at ipinagtapat na mahal niya si Yoshi. Alam niyang ayaw nito ng emosyon niya dahil sinabi nitong mas masarap sa pakiramdam noong biro lang ito, pero ngayong nahulog na siya, tinanong niya kung anong dapat niyang gawin. Sumagot si Yoshi na mahal niya rin ito pero iba ang pagmamahal niya, at baka iwan lang siya ni Shizuka kapag nalaman kung ano iyon. Nakita ni Shizuka na natatakot ito kaya iminungkahi niyang magsimula sila muli at handa siyang maghintay na ma-in-love ito sa kanya. Natulala si Yoshi habang naglalakad palayo ang dalaga. Biglang nakatanggap ng mensahe si Yoshi na dumarating na si Yuzan, na ikinatatakot niya. Sinunggaban niya si Shizuka at sinabing maghanap sila ng matutuluyan. Maya-maya ay nasa bahay na sila ni Shizuka, muntik nang maihi sa pantalon ang tatay ng dalaga sa pagtataka kung bakit may kasamang lalaki ang anak niya. Habang nagluluto, hindi makapaniwala si Shizuka na nagkaroon siya ng malalaswang isip kanina noong naghahanap sila ng matutuluyan. Samantala, dumating si Yuzan sa tirahan ni Yoshi at nang malamang hindi ito uuwi, inisip niyang duwag si Yoshi pero hindi ito makakatakbo habang buhay. Nang matapos maligo si Yoshi, lumabas siya sa sala ng walang damit. Umiwas ng tingin si Shizuka habang mabilis ang tibok ng puso, sabay isip na palagi naman talagang naka-underwear lang ang tatay niya sa bahay. Noong sumilip siya, dismayado siyang nakitang nakabihis na si bro at tulog na sa sahig. Sinipa niya ito at pinatutulog sa kama sa loob. Napansin niyang kakaiba ang kilos ni Yoshi pero hindi niya matukoy kung ano iyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabi ni Yoshi na may nakakatakot na bata na tumayo sa tapat ng kama niya habang natutulog siya. Sumagot si Shizuka na kapatid niya lang iyon. Patuloy lang si Yoshi sa pagsasabing gusto niyang basag ang pula ng kanyang itlog, at sinabihan ang tatay ni Shizuka na hindi sila magkamukha. Nagtaka naman ang ama kung bakit napaka-casual ng tandang ito na tila ba siya ang may-ari ng bahay. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang resulta ng final exams, nanguna si Yoshi sa klase habang pangalawa lang si Shizuka. Nalungkot ang dalaga at naisip na kailangan niyang mag-aral ng mas matindi, anuman ang pag-aliw ni Asako. Bigla namang binanggit ng walang pakialam na si Yoshi na gusto niya ng mga nakabikini para sa summer break, pero sinabihan siya ni Shizuka na huwag asahang sasama ito sa beach. Nagtungo si Shizuka sa staff room para itanong sa guro kung bakit hindi niya nakuha ang buong marka sa isang seksyon. Sinabi ng guro na hindi naman mali ang sagot niya, pero hindi rin tama dahil tungkol ito sa heartbreak, at hindi pa ito nararanasan ni Shizuka. Pabalik sa klase, naisip ni Shizuka na naranasan niya na ito dahil tinanggihan ni Yoshi ang pagmamahal niya, kaya gusto niya itong paamuin. Pero nagtataka rin siya kung bakit siya nahulog sa isang nilalang na tulad nito. Nadaanan niya si Yoshi na nagtanong kung nakuha niya ang puntos niya. Tumingin lang si Shizuka sa mukha nito. Sakto namang may mga babaeng nakasipa ng bola sa direksyon ni Yoshi, natakot ang mga ito kaya mabilis na kinuha ang bola at tumakbo palayo.
Sinabihan siya ni Shizuka na itigil ang kitititig ng masama sa mga tao dahil lalo lang silang iiwasan. Sinabi niyang mas gusto niya kapag ngumingiti ito bago mabilis na umalis habang namumula. Mula noon, laging ngumingiti si bro kaya nagparis ang mga chicks at nagpumilit na lumapit sa kanya. Bumalik siya sa klase para ipagmalaki kay Shizuka na sikat na siya at lahat ay gustong makipagjabol sa kanya. Nagselo si Shizuka at nagpakain na lang ng manok. Napansin ni Asako na nag-iisa ito. Sa sports class, hindi na matanggap ni Shizuka ang paglalaway ng mga babae sa crush niya kaya naglakad siya palayo. Napansin ni Asako na nagtatalo ang selos sa loob niya at hindi ito itinanggi ni Shizuka. Kinabukasan sa sports day, sumali si Shizuka sa volleyball kasama si Asako, pero hindi man lang niya nataman ang bola hanggang sa masapok siya nito sa mukha. Pagkatapos, ibinalita ni Seisa na maayos ang soccer match hanggang sa sobrang nasabik si Yoshi at sinuntok ang referee. Sinabi ni Seisa na sana maging maayos ang lahat para kay Yoshi, kaya tinanong ni Shizuka kung anong ibig niyang sabihin. Sumagot si Seisa na napakarahas ni Yoshi sa dati nilang school kaya walang nakikipagkaibigan sa kanya, na naging dahilan kung bakit hindi na ito pumasok. Tinanong ni Shizuka kung bakit concerned si Seisa gayong hindi naman sila nag-uusap noon, at sinabi ni Seisa na may utang na loob siya rito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Yoshi ang isang lalaki na nambo-bully ng babae kaya nilapitan niya ito. Inasar siya ng mga upperclassmen, kaya sinunggaban niya ang isa at tinanong kung gusto nitong mapunta sa infirmary. Sinuntok siya ng lalaki, kaya binugbog ito ni Yoshi habang itinatanong kung bakit ito nambubuli, na naging dahilan upang magkatipon ang mga estudyante. Nang mapansin niyang nakatingin ang lahat, sumama ang pakiramdam niya dahil natakot na naman niya ang mga tao. Tinanong siya ni Shizuka kung ano ang ginagawa niya, at nang marinig ang boses ng guro, mabilis niya itong hinailap at akbo palayo. Sa ligtas na lugar, tinanong ni Yoshi si Shizuka kung mali ba ang ginawa niya, dahil nangyari na ang ganito noon. Nang lumingon siya at nakitang nakatitig at gulat na gulat ang lahat ng estudyante, idinagdag niya na hindi niya alam kung bakit palaging ganito ang kinahahantungan ng mga nangyayari. Sinabi naman ni Shizuka na bagamat hindi niya masasabing tama ang mga ginagawa nito, alam niyang mabuting tao siya. Nagulat si Yoshi. Malambing niyang hinawakan ang noo ng babae, at habang hinahaplos niya ito, lalong namumula si Shizuka. Papunta na sana sa halikan ang eksena, kaya lang ay sumingit si Sasal. Tinatawag niya si Yoshi para sa susunod nilang laban sa soccer. Habang paalis si Yoshi, bigla siyang lumingon at niyaya si Shizuka na mag-date sila ngayong tag-init kapag nanalo sila sa laban, kaya pumayag naman ang babae. Sa kabutihang palad, nanalo si Yoshi sa pusta niya, at silang lahat ay nagpunta sa dalampasigan para sa summer break. Gayunpaman, habang lumalangoy sina Yoshi at Asako, sina Shizuka at Sasal naman ay kailangang mag-aral kung paano mangisda dahil mga baguhan sila at hindi marunong lumangoy. Nang maglaon, habang nag-iiho sila ng isda, napag-usapan namin ang relasyon niya kay Yoshi, at nabanggit na may nakatatandang kapatid si Yoshi. Pero pinatigil siya ni Yoshi at sinabing medyo marami na siyang sinasabi, na ikinagulat ng lahat. Ngunit nang makauwi sila ng gabing iyon, biglang nakita ni Yoshi ang kanyang kapatid at mabilis na tumakbo palabas, na ikinagulat ng iba. Gayunpaman, formal naming ipinakilala na ito nga ang kapatid ni Yoshi na ikinukwento niya. Nagtanong si Yuzen kung kumusta na si Yoshi, at ibinunyag naman ni Sasal na pumapasok na ito sa paaralan ngayon, salamat kay Shizuka. Samantala, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Shizuka sa presensya ni Yuzen. Nang pauwi na siya ng gabing iyon, kakatwang sinabi sa kanya ni Yuzen na bantayan si Yoshi. At habang iniisip niyang kakaiba ito, bigla siyang hinayla ng mas kakaibang lalaki, si Yoshi, sa isang sulok. Tinanong niya ito kung bakit ito tumakbo ng ganoon, at sinabi ni Yoshi na galit siya sa kapatid niya. Sinubukan niyang itanong kung bakit, ngunit pabalang siyang sinabihan nito na huwag nang manghimasok, kaya tumayo si Shizuka. Pakiramdam ni Yoshi ay napakasama niya dahil inisip niyang iniwan na siya nito, ngunit na-realize niya agad na naroon pa rin pala ang babae. Sinabihan siya ni Shizuka na pumunta sa bahay nila para mapalo o mapagbiyak nito ang kanyang mga pakwan. Habang nagbabasag ng pakwan kalaunan, nagtaka si Shizuka kung bakit ganoon katikot ang mukha nito kanina, at na-realize niyang hindi niya talaga kilala si Yoshi gaya ng iniisip niya.
Pagkatapos nito, ibinalita sa akin ni Yoshi ang tungkol sa date nila ni Shizuka, at masaya siya dahil magkasama na sila ngayon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na ang ikalawang semestre, at masayang nakita ni Yoshi ang kanyang manok. Sakto namang naglalakad si Shizuka kasama ang ibang estudyante, at sinabi sa kanya ni Yoshi na na-realize niyang makikita na naman niya ito araw-araw, hindi tulad noong summer break. Agad na nagkulay kamatis ang mukha ni Shizuka, at nagulat ang ibang estudyante kung gaano kalakas ang loob ng lalaki sa mga banat niya. Kalaunan sa klase, pumasok si Asako na mukhang may sakit. Nang tanungin siya ng mga kaibigan kung ano ang problema, sinabi niya na may lagnat siya pero pinilit pa ring pumasok. Agad naman siyang sinabihan ng mga ito na huwag silang hawahan, kaya napahiya niyang isinuot ang kanyang mask. Pagkatapos, napansin ni Yoshi na nag-aaral si Shizuka ng trigonometry, na ikinagulat ni Sasal dahil pang matematika pa ito sa susunod na taon. Tinulungan siya ni Shizuka, at tinanong si Yoshi kung kailan ito nag-aaral. Pero sinabi ni Yoshi na hindi siya nag-aaral, kaya tinawag siyang sinungaling ng babae, dahil imposibleng makapasa ito sa mga pagsusulit at exam kung hindi ito nag-aaral. Ibinunyag ni Yoshi na hindi naman siya pumasok sa dati niyang paaralan, kaya ginamit niya ang lahat ng bakanteng oras para pag-aralan ang lahat ng bagay. Sa susunod na klase, hindi mapigilan ni Shizuka na isipin kung gaano kamahiwaga si Yoshi, at nagtaka siya kung gaano karami ang handa nitong ibunyag tungkol sa sarili at kung saan ito naglalagay ng hangganan. Pagkatapos ng klase noong araw na iyon, sinabi ni Shizuka kay Yoshi na pupunta siya sa silid-aklatan. At habang nagtataka ang lalaki kung date ba talaga ito, bigla silang nakarinig ng ilang babaeng nagkakagulo. Nang marealize nilang dahil ito kay Yuzan, biglang naglaho si Yoshi na parang bula, na ikinagulat ni Shizuka habang papalapit sa kanya si Yuzan. Sinabi niya rito na nag-evaporate lang ang kapatid nito at sinubukang magpaalam, ngunit sinabi ni Yuzan na pumunta siya roon para makita si Shizuka. Kinainis ito ni Yoshi kaya lumabas siya, ngunit nagulat niya ang babaeng ipinagtanggol niya noong isang araw. Sa gulat niya, nagpasya siyang pakiusapan ito. Dahil dito, sinimulan ng babae na bantayan ang lugar para sa kanya upang i-text siya kung nandoon ba si Yuzan. Habang ginagawa ito, napansin ni Yoshi na class rep pala ito at natuwa dahil para sa kanya, ito ang pinaka-cool na posisyon sa paaralan dahil tinitingala ito ng lahat. Gayunpaman, sinabi ng babae na napili lang siya dahil nakasalamin siya. Nag-usisa si Yoshi kung ano ang hitsura niya kung magsasalamin din siya, at sinabi ng babae na magiging bagay ito sa kanya. Napangiti rito si Yoshi at sinabing mabuting tao ito, na agad namang nagpaatong-atong o nagpatuyo sa lalamunan ng babae dahil sa hiya. Mabilis na tumakbo paalis si Yoshi nang maalala si Yuzan, na iniwan ang nerd na babae na tulala at kinikilig sa kanyang papuri. Samantala, dinala ni Yuzan si Shizuka sa isang walang katuturang paglalakad sa lungsod, habang daldal ng daldal tungkol sa hilig niya sa matatamis, ngunit walang pakialam ang babae sa mga pinagsasabi niya. Maya-maya, umalis na ito upang bumili ng tinapay at kape. Sa ibang lugar naman, patakbo-takbo si Yoshi para hanapin sila dahil nagpadala sa kanya si Yuzan ng mga larawan na nagpapakitang nagpapasarap ito kasama ang kanyang babae. Bumalik si Yuzan na may dalang isang kahon ng donuts, at habang kumakain sila, bigla niyang sinabi sa babae na kailangan niyang mapatigil si Yoshi sa pag-aaral doon at bumalik na sa bahay nila, na ikinagulat naman ni Shizuka. Ibinunyag niya na pinalayas ni Yoshi ng kanilang ama sa bahay bago pa ito pumasok sa dati nitong paaralan, dahil medyo basagulero talaga ito. Pero ngayon, biglang nagbago ang isip ng kanilang ama at gustong pabalaykan si Yoshi sa bahay, kaya ipinadala niya si Yuzan para sunduin ito. Gayunpaman, galit si Yoshi kay Yuzan at hindi ito makikinig, at doon napapasok si Shizuka ayon kay Yuzan. Gusto niyang panatilihin ng babae si Yoshi sa paaralan. Nagulat si Shizuka dahil literal na sinabi ng lalaki ilang minuto lang ang nakalipas na gusto niyang iuwi si Yoshi. Ipinaliwanag naman ni Yuzan na ang ama lang nila ang may gusto na bumalik si Yoshi. Siya mismo ay ayaw nito dahil ang pag-uwi ni Yoshi ay nangangahulugan ng katapusan nilang dalawa. Agresibong sumulpot si Yoshi sa sandaling iyon at binalaan si Yuzan na lumayo sa kanila habang naglalakad paalis kasama si Shizuka. Gayunpaman, huminto si Shizuka at sinabihan siya na pakinggan muna ang sasabihin ni Yuzan. Kaya naman, nakinig si Yoshi at sinabihan siya ni Yuzan na mangakong papasok siya sa paaralan.
Nangako si Yoshi at tumalikod para umalis, ngunit habang naglalakad siya, sinabi niya kay Yuzan na huwag nang magpapakita sa kanya muli. Samantala, naisip naman ni Yuzan na kung ayaw ng kanilang ama na pumasok ito sa paaralan, baka kailangan nilang gumawa ng ilang desisyon. Sa daan, tinanong ni Yoshi si Shizuka kung bakit niya kasama si Yuzan, at sumagot naman ang babae na gusto niya lang malaman ang higit pa tungkol kay Yoshi. Sinabihan siya ni Yoshi na huwag nang lalapit muli kay Yuzan, ngunit tumanggi ang babae, at sinabing hindi siya nito pwedeng utusan. Sakto namang ginamit ni Yoshi ang, "Akala ko ba mahal mo ako?" card, kaya biglang namula si Shizuka na parang kamatis. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sinimulang ikwento ni Yoshi ang kanyang nakaraan sa kanya. Pero nilaktawan niya ang bahaging naglalaman ng impormasyon tungkol sa 3 taon niya sa dati niyang paaralan. Tinainggong siya ni Shizuka kung gusto niyang umuwi, pero sinabi niyang hindi. Hinawakan naman ni Shizuka ang mukha nito at sinabing ayaw niyang umalis ito dahil malulungkot siya. Kinabukasan sa paaralan, doon sa locker room, pinuntahan ng nerd na class rep si Yoshi upang magpasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya noong sports day. Ngumiti si Yoshi habang tinutugon siya, at bigla namang lumuhad ang babae. Samantala, naruroon din si Shizuka, at habang naglalakad siya paalis, napansin niyang ang reaksyon sa mukha ng babae ay sumisigaw ng higit pa sa simpleng, "Salamat." Handang-handa na itong itaya ang lahat. Dumating ang bagong araw, pero malinaw na may pinagdadaanan si Shizuka. Hindi makatutok ang gaga sa kahit ano dahil sumasabog ang mga emosyon niya, at medyo lito siya kung bakit grabe ang tama sa kanya ng emosyonal na kaguluhang ito. Eksakto namang may dumating na fax mula sa kanyang ina. Tinatanong nito kung nakakasabay ba talaga sila ng kanyang nakababatang kapatid sa kanilang pag-aaral, na sa totoo lang ay ang huling bagay na kailangan niya sa mga oras na iyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng paaralan, ang tahimik at nakasalaming babae na si Oshima ay nagte-text sa kanyang matalik na kaibigan na si Yu, na nag-aaral sa isang ganap na magkaibang paaralan. Noong lumipat si Oshima sa high school na ito, nalaman niyang may kani-kanya ng grupo ng magkakaibigan ang lahat, kaya naiwan siya sa ere. Kaya naman, naging opisyal siyang loner ng klase na walang makausap. Nang maglaon, habang nag-aabang lang ng sarili niyang rami si Oshima, narinig niyang nagchichismisan ang ilang babae tungkol kay Yoshi. Literal na nanlumo ang puso niya ng casual na banggitin ng mga hitad na jowa na raw ni Bro ang babaeng palagi nitong kadikit doon sa silid-aralan ni Shizuka. Maya-maya, sa loob ng silid, haharap na ang mga estudyante sa pagpili ng class representative, at naniwala ang loko-lokong si Yoshi na madadaya niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng salamin para magmukhang mas marunong. Dahil sinabi sa kanya ni Oshima na ito ang dahilan kung bakit siya napiling class rep, sobrang tuwa ni Yoshi, habang si Shizuka naman ay nagtataka kung ano na naman ang saltik nito sa utak. Ngunit nadismaya siya nang walang kahit isang pumili sa kanya sa anumang posisyon. Pagkatapos ng klase, na-realize ng mga kaibigan niya na malungkot ito at nagtaka kung inisip ba talaga ng PIAsong iyon na manonominate siya. Hindi nagtagal, nagchichismisan sina Asako at Seisa tungkol kay Oshima, at hinala nila na tila patay na patay ito kay Yoshi. Nagseselos dito si Shizuka, ngunit nagpanggap siyang hindi apektado, at sinabing mas nag-aalala siya sa kanyang mga grado kaysa sa walang kwentang chismis. Habang tanghalian, nag-iisang nakaupo si Oshima sa hagdanan, kumakain na parang isang malungkot na anime girl, nang biglang sumulpot sa tabi niya si Yoshi. Binanggit niya na napakasama ng ideya nito, dahil ang pagsusuot ng salamin ay hindi nakatulong sa kanya para makuha ang mga boto, na ikinagulat naman ni Oshima dahil hindi niya akalaing ganoon pala ito katanga. Napansin ni Yoshi na pumunta talaga ito doon para kumain ng mag-isa, at sinabing kahit class rep ito, tila wala itong mga kaibigan. Nabanggit din ni Yoshi na ganoon din siya noon, ngunit ngayon ay may mga kaibigan na siya. Si Oshima, na natataranta, ay nagtanong tungkol kay Asako dahil akala niya ay sila na ni Yoshi. Ngunit nilinaw ng tarantado na kaibigan lang niya si Asako, at pagkatapos ay umamin na mahal niya si Shizuka. Nagulat dito si Oshima, at marahil ay nagtatanong sa sarili kung bakit ba lahat ng matitino ay may nagmamay-ari na. Ilang sandali pa, sumulpot si Asako at nahuli silang seryosong nag-uusap. Sinabi sa kanya ni Yoshi na pinag-uusapan lang nila ang mga ito, at ipinaliwanag na walang kaibigan si Oshima.
Ikinagulat ito ni Asako, marahil dahil naging loner din siya noon, at dinala niya agad ito sa silid-aklatan para sa isang uri ng friendship meeting kasama ang iba. Ngunit masyadong maraming dinadalang emosyonal na pasanin si Shizuka kaya tumanggi siyang sumali, at naglakad paalis na parang allergic sa pakikipag-ugnayan sa tao. Kinabukasan, sa klase sa gym, nalaman ni Oshima na mayroon siyang kaibigan na loner din, at wala siyang kapareha dahil talamak ang kanyang social anxiety. Sumulpot si Shizuka sa sandaling iyon, na wala ring kapareha, kaya pinagpare sila ng guro para sa stretching. Sinamantala ni Oshima ang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa gulo kahapon, ngunit sinabi sa kanya ni Shizuka na magsalita siya kung iniistorbo siya ng mga ito. Kailangang ipaliwanag ni Oshima na hindi siya iniistorbo ng mga ito, kaya naitanong ni Shizuka kung bakit mahiyain ito. Sumagot siya na hindi naman siya mahiyain, sadyang wala lang siyang kumpiyansa na iharap ang sarili sa iba. Nang maglaon, natagpuan na naman ng sarili si Oshima na nag-iisa sa mga hagdang iyon, dahil tila iyon na ang itinalagang pwesto niya para sa pagiging malungkot. Sumama sa kanya si Yoshi at nagtanong kung nakita ba nito si Shizuka, habang pinapansin na iniiwasan siya nito na parang may nakakahawang sakit. Huminga ng malalim si Oshima at sinabi sa kanya na kalimutan na ang pagsubok na tulungan siyang magkaroon ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nagatubili siyang magtanong kung mahal ba niya si Shizuka sa romantikong paraan. At nang makitang halatang kinakabahan si Yoshi, mabilis niyang sinabi dito na huwag na lang sumagot. Sakto namang sumulpot si Asako kasama sina Shizuka at Seisa, at niyaya ang lahat na maglaro matapos makitang magkasama na naman sina Yoshi at Oshima. Medyo nagselo si Shizuka, habang sina Asako at Seisa naman ay naglaro ng tennis sa malapit. Sina Yoshi, Shizuka, at Oshima naman ay awkward na naupo sa gilid ng court. Sa wakas ay tinanong ni Yoshi si Shizuka kung bakit niya ito iniiwasan, at ibinagsak naman ni Shizuka ang bomba na laging mabilis ang tibok at masakit ang kanyang dibdib tuwing naiisip niya ito, na ikinagulat naman ni Oshima dahil napakatapang ng babaeng ito sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Gayunpaman, inisip ng tandang lalaki na may sakit ito at pinapupunta siya sa nurse. Si Oshima, na nabubuwisit na sa sobrang katangahan nito, ay biglang sumigaw sa kanya, tinawag siyang walang malay, manhid, mapurol ang utak, at kung ano-ano pang katulad nito na ikinagulat ng lahat. Ngunit na-realize niyang sumobra siya kaya tumakbo siya paalis dahil sa napahiya. Sinabihan ni Asako si Yoshi na sundan ito, at agad naman itong tumakbo para habulin siya. Nang maabutin ni Yoshi si Oshima, tinanong niya kung ayos lang ito, at sumagot naman ito na nagmumuni-muni lang siya mag-isa, kaya binigyan niya ito ng mga pampalakas loob na salita na nagpatingkad sa realisasyon ni Oshima na baka nga mahal na niya ito. Samantala, si Shizuka naman ay may malalim na pinagdidili-dili, habang inaalala ang kanyang kabataan at ang sayang natatagpuan niya sa pag-aaral noon. Na-realize niya na ang pagkatuto ay nagpapakumpleto sa kanya dahil binibigyan siya nito ng layunin at pangarap para sa kanyang hinaharap. Kaya naman nagpasya siyang alisin ang bawat istorbo, maging ang pag-ibig, dahil ang kahusayan sa akademya ang tunay niyang bokasayon. Sa araw ng kanilang naka-schedule na date, sumulpot sina Asako at Seisa sa batting center, para lang malaman na nasa isang date sina Yoshi at Shizuka. Inisip ni Seisa na may pag-unlad na silang dalawa, ngunit sumagot si Asako na dapat mahiya si Yoshi dahil si Shizuka ang matapang na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Nang maglaon, nakaupo si Asako habang iniisip ang tungkol sa date na iyon, at sinabi niya na hindi kailanman nagbabahagi ng anuman si Shizuka sa kanya, kahit na inakala niyang magkaibigan sila. Ipinaliwanag ni Manong na sadyang iba lang talaga ang takbo ng utak ni Shizuka. Samantala, doon sa silid-aklatan kung saan nagde-date ang dalawang walang malay na ogag, umupo si Shizuka sa tapat ni Yoshi at tahimik na ibinaba ang pinakamasakit na balita, hindi na siya nagkakagusto rito. Dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral, lalo pat hindi naman siya henyo gaya nito na hindi na kailangang magsunog ng kilay. Nagulat si Yoshi at nagtanong kung pabigat ba siya sa kanya, ngunit sinabi ni Shizuka na sarili niya itong rami na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Umuwi si Yoshi mula sa library date na iyon na bagsak ang espiritu. Kinabukasan sa paaralan, nakahandusay si Yoshi sa ilalim ng araw katabi ang kanyang manok nang sumulpot si Oshima. Binanggit niya na medyo matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita,
lalo na noong araw na nagdrama at sumabog ang emosyon nito. Nagpasalamat naman si Oshima sa payong ibinigay niya at inaming mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Pero biglang sinabi ni Yoshi na binasted siya ni Shizuka, kaya nagulat ito at nagtanong kung umamin ba siya, pero sinabi ng tanga na hindi. Hiningi ni Oshima na ipahayag niya ang sarili gaya ng isang normal na tao, pero nagsimulang magsalita si bro na parang isang pantas kahit wala naman siyang kaalam-alam, at nagpahiwatig na baka mag-move on na lang siya. Habang nag-uusap sila ng tapat, nagtatago naman si Asako sa mga halamanan, na parang isang detective ng pag-ibig. Maya-maya pa ay sumingit na siya sa usapan, sinabihan si Yoshi na huwag susuko at lanterang tinawag siyang, loser, kung hindi niya ipagpapatuloy ang pagsubok, sabay takbo paalis. Pagkatapos, pag-alagala si Yoshi sa bakuran ng paaralan kasama ang kanyang manok, habang nagrereklamo kung bakit palagi na lamang siyang pinapagalitan ng mga babae na parang siya ang biktima. Bigla niyang naalala ang isang bagay, na kahit si Kyoko ay sinabi na sa kanya noon, na darating ang araw na makikilala niya ang isang taong magpaparamdam sa kanya ng kapayapaan. Sa mismong sandaling iyon, napansin niya si Shizuka na natutulog sa tabi ng bintana ng silid-aklatan. Nilapitan niya ito at ginaiseng. Masungit na naman ang reaksyon ng babae, pero bigla na lang sumulpot sa bibig ni Yoshi na mahal niya ito. Nagulat si Shizuka pero napanatili ang kanyang poise, at kalmadong sumagot na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Yoshi na sapat na ang manatili sa tabi niya, pero agad din siyang niyaya na makipag-date sa kanya. Nang tumanggi ito, patuloy siyang namilit, na humantong sa isang buong pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Dahil dito, nagsimulang maging mailap at maingat si Shizuka sa paligid niya. Matapos ilabas ang resulta ng midterms makalipas ang ilang linggo, nanguna na naman si Yoshi sa klase, habang pangalawa naman si Shizuka, kaya nagalit ang babae at nagtaka kung bakit hindi niya ito matalo-talo. Casual namang sinabi sa kanya ng lalaki na nag-effort siya ng kaunti pa ngayon, kaunti lang, na may halong kay-abangan ng isang taong alam na likas siyang matalino. Galit na naglakad paalis si Shizuka, sinabing kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti dahil ang buong pagkatao niya ay nakasalalay sa pagiging pinakamagaling sa akademya. Naalala muli ni Yoshi ang mga salita ng kanyang tita at ngumiti habang sinasabing magsisikap din siya ng higit pa. Samantala, matagumpay namang bumagsak si Asako gaya ng dati. Pagkatapos nito, iniabot ni Shizuka kay Yoshi ang mga tiket para sa darating na festival, ngunit sinamantala ng mapangahas na si Yoshi ang pagkakataon para dilaan ang kamay ng babae. Agad na lumayo si Shizuka at binalaan siya na kung ipagpapatuloy niya ang ganitong pag-uugali, mawawalan siya ng tiwala rito. Nagbaba siya ng batas na kung gusto nitong manatiling malapit sa kanya, kailangan nitong magpanatili ng hindi bababa sa 2 metrong distansya. Nairita si Yoshi sa makatwirang limitasyong ito, at ang naging reaksyon niya ay magbiyak ng mga kahoy at maglabas ng sama ng loob kay Asako. Kailangan pang ipaliwanag sa kanya ni Asako na nakakairita talaga kapag ang isang taong hindi mo gusto ay nanghihipo ng hindi tama, ngunit mas lalo lang itong nagpabigat sa nararamdaman niya. Nang maglaon, habang nasa isang pagpupulong para mag-atas ng mga posisyon sa festival, sineksik o tinulak ng isa sa mga senior si Shizuka. Nang makita ni Yoshi ang kawalan ng paggalang na ito, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinuntok ito sa mukha. Dahil dito, napunta ang grupo nila sa pinakapangit na lokasyon sa festival, at naparusahan si Yoshi na magbunot ng mga damo bilang parusa sa kanyang marahas na asal. Nang hapong iyon, pumunta sina Shizuka, Asako, at Seise para tingnan ang mga grado niya sa cram school. Sa daan, nabangga niya si Yamaikan at ang tropa nito. Sumabay si Yamaikan sa kanyang maglakad para tingnan ang resulta dahil malinaw na may interes ito sa higit pa sa kanyang katalinuhan. Tinanong ni Shizuka kung bakit ito sama-sama sa mga lalaking may utak-ipis, at sinabi lang nito na masaya silang kasama. Nalaman ni Shizuka na siya ang may pinakamataas na marka at tiniyak sa sarili na nasa tamang landas siya sa pamamagitan ng pagsasantabi ng kanyang nararamdaman para kay Yoshi. Nang balikan niya sina Asako at Seisa, kinukulit pa rin ng mga kaibigan ni Yamaikan ang huli para sa mga tiket sa festival na parang mga nakakairitang lamok. Dahil ayaw magpatalo ni Asako, ibinigay ni Shizuka ang sarili niyang tiket pati ang kay Yoshi, at sinabing hindi naman niya kailangan ang mga ito. Nang sumapit ang gabi,
umuwi si Yoshi at dinatnan si Shizuka na naghihintay sa kanya, at iniabot nito ang isang maliit na pakete mula kay Asako. Nang makitang tila may gustong sabihin si Yoshi, naunang magsalita si Shizuka at matatag na sinabi na hinding-hindi siya mai-inlove dito. Ngunit sumagot si Yoshi na babaguhin niya ang isip nito, na nag-iwan sa babae na tulala sa tindi ng lakas ng loob ng lalaki. Kinuha nito ang bag mula sa kanya at nag-alok na ihatid siya sa bahay. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang sermon ni Asako tungkol sa mga limitasyon o boundaries, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Si Shizuka naman ay napatulala na at halos mamula na. Hinablot niya ang kanyang bag pabalik at tumakbo paalis. Sinabi niya sa sarili na tama ang ginagawa niya, pero sa kaibuturan ng puso niya, hindi niya maintindihan kung bakit tumatamblang pa rin ito sa kaba. Dumating din sa wakas ang festival ng paaralan, at ang klase ni Shizuka ay nagtayo ng isang haunted mansion. Dumating ang tropa ni Yamaken para maghanap ng mapaglilibangan at sinalubong sila ni Shizuka na nakakostume ng nurse, na nagsisilbing tour guide nila. Dahil dito, napatanong sila kung ano ang ginagawa ng isang sub-sub sa aral na katulad niya sa ganoong kasuotan. Maya-maya ay sumulpot si Yoshi na nakadamit vampira habang hihila-hila ang isang pekeng bangkay, na ikinagulat nila. Sa labas sa likod bahay, nakaupo si Shizuka ng mag-isa, habang may matinding krisis sa sarili tungkol sa pagkawala ng kontrol sa kanyang mga emosyon noong nakaraang gabi. Nakaramdam siya ng guilt sa pagsigaw kay Yoshi, kahit na wala naman itong ginagawang masama, pero sa kabilang banda, nagulat din siya na parang chill lang ang lalaki tungkol doon. Maya-maya, tinanong ni Manong kung bakit naroon sa festival si Yuzan, kaya, sumagot si Yuzan na nabalitaan niya kung gaano kalaki ang ibinuhos ni Yoshi sa pagpaplano para sa festival. Naisip niyang magagalit si Yoshi kung magpapakita siya, kaya sinamantala na niya ang pagkakataon na pumunta. Naglakad naman si Ken papunta sa kinaroroonan ni Shizuka, pero idinahilan niyang nakikiraan lang siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang alam niya ang kanyang pupuntahan, ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik lang siya sa parehong lugar. Nalito siya kung paano siya nakarating doon ng muli. Dahil alam ni Shizuka na naliligaw ito, tinanong niya kung bakit hindi na lang ito magpaturo ng daan sa mga estudyante, pero sinabi ni Ken na hindi niya gustong humingi ng tulong sa ibang tao. Eksakto namang sumulpot si Asako para tawagin si Shizuka, at habang papaalis sila ay tinanong ni Shizuka si Ken kung gusto nitong sumama sa kanila. Samantala, nadismaya ang mga kasama ni Ken dahil manok lang pala ang ipapakita sa kanila ng ugok na ito, gayong akala nila ay dadalhin sila nito sa mga magagandang babae. Sakto namang dumating si Shizuka kasama sina Ken at Asako. Nang makita sila, inis na tinanong ni Yoshi kung anong ginagawa ni Shizuka kasama si Ken. Sa kagustuhang mangasar, biglang hinawakan ni Ken si Shizuka upang isipin ni Yoshi na nagpapakasaya silang dalawa. Tinanong ni Yoshi si Shizuka kung bakit niya hinahayaang hawakan siya nito. Nang mariin siyang binalaan ni Shizuka na huwag siyang hawakan, sumagot si Ken na iyon ay dahil hindi na matiis ni Shizuka si Yoshi. Sobra itong ikinagalit ni Yoshi kaya agad siyang nanuntok, subalit si Shizuka ang nasapok sa halip na si Ken. Sobrang nagalit si Shizuka dahil dito, at sinabi niya kay Yoshi na permanenteng bawal na itong lumapit sa kanya kailanman. Naglakad siya palayo, ngunit sinundan siya ni Asako para aluin at bigyan ng payo. Binara lang siya ni Shizuka at sinabing wala itong pakialam sa kanyang problema, kaya naman kitang-kita ang pagkadurog ng damdamin sa mukha ni Asako dahil sa pagtaboy na ito. Samantala, sinisi si Ken ng kanyang mga kaibigan dahil siya ang naging sanhi ng kaguluhang nangyari. Kaya naman, pinuntahan niya si Shizuka habang nakatingin sa pasa sa ilong nito upang gamaan ang kanyang konsensya, pero isinisi pa rin sa kanya ni Shizuka ang lahat. Bigla siyang tinanong ni Ken kung gusto nitong malaman kung bakit hindi siya makawala kay Yoshi. Sinabi niya na mataas ang inaasahan ni Shizuka rito, pero hindi naman niya handang suklian ang mga inaasahan ni Yoshi, na napakalupit daw para sa lalaki. Habang pabalik sa festival, nakonsensya si Shizuka sa naging trato niya kina Asako at Yoshi. Tinanong siya ni Ken kung hindi ba siya malulungkot kung ipagtatabuyan niya ang lahat ng ganoon. Sumagot si Shizuka na dati pa naman siyang nag-iisa at kailanman ay hindi nakaramdam ng lungkot. Ipinunto ni Ken na imposible namang malungkot sa simula pa lang kung wala talagang ibang tao sa paligid mo, na nagpamulat agad kay Shizuka sa katotohanan.
Bigla namang napansin ni Ken si Yuzan kaya agad niyang hinalat si Shizuka pabalik sa isang bakanteng silid-aralan, habang nagpapanik kung bakit ito nandoon. Nagulat si Shizuka na kilala niya ito at tinanong kung takot ba siya kay Yuzan, pero itinanggi ito ni Ken. Hindi nagtagal, biglang pumasok sa parehong silid-aralan si Yoshi kasama si Oshima na tila hingal na hingal dahil tumakas din pala siya kay Yuzan. Inis na inis si Yoshi dahil hindi tinupad ni Yuzan ang pangako nito, at ikinatwiran niya na malas lang talaga ang araw na ito para sa kanya. Bigla niyang tinanong si Oshima kung magiging malungkot ba ito kung sasabihin niyang gusto niya ito, kaya naman biglang namula ang dalaga. Habang nag-iisip si Oshima kung anong sasabihin, sinabi sa kanya ni Yoshi na lalo lang lumalala ang sitwasyon tuwing nagtatapat siya kay Shizuka, kaya naiisip niyang gumamit na lang ng dahas. Nang marinig ito, tinanong ni Ken si Shizuka kung anong sa tingin niya, at sinabi nitong wala siyang komento. Sakto namang tinanong ni Oshima si Yoshi kung anong gagawin nito kung magtatapat din siya na si Yoshi ay isang mabuting lalaki at gusto niya ito. Nagulat ang dalaga nang ipahayag ni Yoshi na mahal pa rin niya si Shizuka. Hindi naman natuwa si Oshima dahil ang buong akala niya, ay tatalpakan siya ng lalaki kaya sila pumasok doon. Samantala, hindi na ito may sikmura ni Shizuka kaya tumayo na siya para umalis agad, pero sadyang hinawakan muli siya ni Ken para lang pagselusan si Yoshi. Ngunit, bago pa makapagsimula ng panibagong away, bigla na lang pumasok si Yuzan sa silid. Agad na nagpanik si Yoshi at hinawakan si Oshima upang protektahan ito dahil sa matagal nilang pagsasama. Nang makita ni Yoshi na nakatitig sa kanya ang lahat na parang isa siyang kriminal, tumakbo siya palabas ng nakayapak at naiwan ang sapatos. Lumapit si Yuzan kay Shizuka, pero hamarang si Ken sa pagitan nila upang protektahan ang dalaga, at sa wakas ay narecover ang kanyang takot. Iniabot lang ni Yuzan ang naiwang sapatos ni Yoshi, nakiusap kay Shizuka na isauli ito, at pagkatapos ay umalis kasama si Oshima. Sa ibang lugar, umiiyak mag-isa si Asako dahil sa ginawa ni Shizuka hanggang sa matagpuan siya ni Mitsuyoshi at inalo siya. Sumunod na sumama sa kanila si Sasal na nagulat nang makitang umiiyak si Asako, pero sinabi ng dalaga na mahabang kwento ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nang maglaon, nahanap ni Shizuka si Yoshi at isinauli ang sapatos nito habang sinasabihan siyang kailangan muna niyang mag-isip bago kumilos ng padalos-dalos. Inamin ni Yoshi na nagkamali na naman siya, pero ipinaalala sa kanya na gusto ni Shizuka ng 2 metrong distansya. Tinanggal ni Yoshi ang kanyang tampo at umalis upang ayusin ang mga bagay-bagay kay Oshima. Nahanap din ni Shizuka si Asako at taos-pusong humingi ng paumanhin, kaya muling napaiyak ang kanyang kaibigan. Sakto namang sumulpat muli si Yoshi mula sa mga halamanan kasama ang kanyang manok upang guluhin sila. Pabirong ipinaalala ni Sasal sa lahat na nagpapatuloy pa rin ang festival at kailangan na nilang bumalik sa trabaho, kaya naman pumunta na silang lahat para magsaya. Nang sumapit ang gabi at natapos ang festival, hinintay ni Yoshi si Shizuka na matapos magayos at nakatidlip ito habang naghihintay. Nang bumalik si Shizuka at makitang nagpapahinga ito, akma niyang hahawakan ang buhok nito, pero mabilis na hinawakan ni Yoshi ang kamay niya bago pa man niya magawa. Tahasan niya itong pinapili, dahil pabalik-balik ang mga aksyon ni Shizuka na sinasabing hindi niya ito gusto pero kumikilos na parang may gusto pa rin. Naging tapat sa kanya si Shizuka at ipinaliwanag na kapag naiisip niya ito, si Yoshi lang ang tanging nakakatulong sa kanyang buhay. Nagulat ng husto si Yoshi sa narinig na pagtatapat na ito mula sa dalaga, at dahil sa labis na tuwa ay bigla niya itong hinayla patungo sa kanya para yakapin ng mahigpit. Nang magsimula ang winter course, dumating si Shizuka sa cram school kasama si Ken. Sinundan pala sila roon ni Yoshi at tinanong si Shizuka kung bakit pa rin ito pumapasok sa cram school gayong tutol siya rito. Noong una ay binaliwala lang siya ni Shizuka, pero sa huli ay napuno na ito at sinigawan si Yoshi na huwag makialam sa kanyang pag-aaral, na tila isang malakas na sampal para kay Yoshi. Pagkatapos nyon, habang nakaupo sina Shizuka at Ken sa kanilang klase sa cram school, casual na nabanggit ni Shizuka na nagugutom siya. Saglit na naisip ni Ken na ayain siyang maghapunan, pero bago pa man siya makakilos, napansin niyang nakabili na pala ito ng pagkain, kaya nadismaya siya. Dahil laki sa mayaman at mariwasang pamilya, sanay si Ken na nakukuha ang lahat ng gusto niya, kaya napatanong siya sa sarili kung anong ginagawa niya sa ganoong nakatutuyong prep class.
Hulog na siya kay Shizuka, kahit na halos hindi naman nito pinapansin ang kanyang pag-iral. Nang maglaon sa paaralan, ipinapakita ni Sasal sa mga lalaki ang mga larawan mula sa Christmas party. Habang nagustuhan naman ni Yoshi ang mga larawang magkasama sila ni Shizuka, bigla niyang napansin ang isang litrato kung saan nakatitig si Ken kay Shizuka na parang biktima nito, kaya agad niya itong ibinalibag. Nilapitan ni Asako ang larawan para pulutin ito at napansin niya ang kanyang sarili sa background. Kitang-kita ang kaba sa kanya kaya mabilis niya itong itinago. Tinanong si Ai ni Sasal kung anong ginagawa niya, pero sinabi lang ng dalaga na pumapalakpak lang siya. Samantala, papaalis na si Ken patungong cram school, na naging dahilan para tanungin siya ng isa sa kanyang mga kaibigan kung talagang interesado ba siyang mag-aral o gusto lang niyang makasama si Shizuka, pero sumagot si Ken na hindi siya ganoong uri ng hibang. Sa kanyang paglalakad, isa pang kaibigan ang lumapit para ibalita na may isang babae mula sa ibang paaralan ang gustong makipag-date sa kanya, pero tinawag itong basura ni Ken kahit alam niyang maganda ang babaeng iyon. Naisip niya na hinding-hindi magiging problema sa kanya ang makakuha ng magagandang babae, pero bakit ba patay na patay siya kay Shizuka na marahil ay nasa pinakamababang antas kung kagandahan ang pag-uusapan. May nakita siyang likod ng isang tao na kamukha ng kay Shizuka, ngunit nang masaya siyang lumapit, natuklasan niyang isa pala itong matandang lola na tila malapit na sa huling hantungan. Tinitigan siya ng isang babaeng malapit doon, pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, nakasubong niya ang tunay na Shizuka at saglit na nag-isip na pormahan ito habang naglalakad sa likod nito. May mabilis na dumaang bisikleta at likas na hinayla ni Ken si Shizuka para itabi, habang yakap-yakap ito para protektahan. Sa mismong sandaling iyon, sumulpat si Yoshi at binatukan siya sa ulo, sabay sabing lumayo ito kay Shizuka. Ikinagalit ito ni Ken at muntik na silang mag-away, pero pinagalitan ni Shizuka si Yoshi dahil sa muling pagsunod sa kanya. Nagtalo ang dalawa, kung saan sinabi ni Shizuka kay Yoshi na mahalaga pa rin ang kanyang pag-aaral, pero hindi ito tanggap ni Yoshi. Nagpatuloy sa paglalakad si Shizuka kasama si Ken, at pabirong nagkunwari si Ken na yayakapin muli si Shizuka para lang asarin si Yoshi, na nagbunsod kay Yoshi na galit na magbato ng lata sa kanya. Ngunit sa halip, kay Shizuka ito tumama. Galit na galit si Shizuka dahil nabukulan siya. Pagdating sa klase, hinawakan ni Ken ang bukol sa kanyang ulo mula sa pag-atake ni Yoshi, at nag-alala naman si Shizuka. Humingi ng paumanhin si Shizuka, pero tinanong ni Ken kung bakit niya ginagawa iyon. Ipinagtapat ni Shizuka na nagpasya siyang magtapat muli kay Yoshi, pero naging dahilan lang ito para magselos si Yoshi kay Ken. Nagpanggap na mangkol si Ken na parang isang eksperto na may degree sa mga usaping pag-ibig. Tinanong ni Shizuka kung anong sa tingin niya. Inaya siya ng ugok na ito na maghapunan kung talagang gusto niya, pero ayaw nang alamin pa ni Ken ang detalye. Samantala, napansin ni Shizuka ang bukol sa ulo nito at nag-alok na tutulungang lagyan ng yelo ang kanyang sugat. Gayunpaman, sinabi ni Ken na maayos lang siya, kahit na gustong-gusto ito ng kanyang puso, at hindi na rin nagpumilit pa si Shizuka. Pagkatapos ay sinabi ni Shizuka na mas mabuting dumistansya muna si Ken sa kanilang dalawa ni Yoshi, pero naging dahilan lang ito para isipin ni Ken na nagmamayabang si Shizuka. Gayunpaman, sumagot si Shizuka na hindi siya nagmamayabang. Ipinapakita lang nito kung gaano kakaakit-akit si Ken para mapagselos niya si Yoshi. Nang matapos ang klase, medyo natuwa si Ken dahil sa tingin ni Shizuka ay kaakit-akit siya, at napangiti siya ng husto habang iniisip ito. Nagbago ang kanyang mood nang mapansin niyang nakatitig na naman sa kanya ang parehong babae kanina, pero mas lalo niya itong binaliwala at mabilis na umalis. Ang babae pala ay si Yu, ang matalik na kaibigan ni Oshima, at sinabi niya kay Oshima na nakakita lang siya ng isang lalaking nakangiti na parang tanga. Nang gabi ring iyon, naligaw si Ken at napadpad sa lugar kung saan tumatambay si Yoshi. Agad niyang naalala na tinangka siyang itulak ni Yoshi pababa ng hagdan noong gabi ng Christmas party, at natakot siyang baka nasa panganib siya. Dahil silang dalawa lang ang nandoon, niyaya siya ni Yoshi na maglakad ng sabay, at habang magkasama, nagsimula silang maglakad. Nagkaroon ng flashback si Ken kung paano siya umasal ng hindi maganda kay Yoshi noong bata pa sila.
Lumaki si Yoshi bilang isang pasaway na lalaki na laging nasasangkot sa away, at nang makitang kalmado na ito ngayon, sinabi ni Ken na nagbago na ito. Nagulat si Yoshi, ngunit sinabi niyang pareho pa rin siya. Si Shizuka lang ang nagbabago, at nag-aalala siya na baka iwanan siya nito sa huli. Idinagdag pa ni Yoshi na dahil dito ay naiisip niyang putulin ang mga kamay at paa nito, kaya tinawag siyang psychopath ni Ken. Ngunit tiniyak ni Yoshi na hindi niya gagawin ang ganoong bagay, kung kaya't palagi na lamang siyang tumitingala o naghihintay. Nang sumakay si Ken sa kanyang Uber, sinabi sa kanya ni Yoshi na hindi niya iyon gagawin kay Shizuka, pero walang exempted na iba. Gayunpaman, sinipa siya palayo ni Ken at tinawag itong isang bakanteng banta. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang umulan at naupo si Yoshi sa gitna ng buhos ng ulan, habang malalim na nag-iisip kung paano ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid ay nagbago mula sa paghanga patungo sa ganap na pagtatakwil. Dumating si Shizuka at nakita siyang naghihintay sa kanya sa ilalim ng ulan. Napaisip si Shizuka kung paano ba siya dapat mag-react dito, at sinabi sa kanya ni Yoshi na siya ang kanyang bayani, at sabay bigla itong niyakap at nagtapat na mahal niya ito. Tinanong niya kung bakit siya lang ang kailangang magpigil sa sarili, na nag-iwan kay Shizuka na nagtataka kung anong pinagsasabi ng buang na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gustong-gusto niyang sumugod sa klase nito at guluhin ang lahat. Gayunpaman, ayaw niyang magalit si Shizuka sa kanya, at ayaw din niyang iwanan siya nito. Nawalan ng kibo si Shizuka at hindi alam kung paano sisigot. Palagi niyang iniisip na magiging maayos ang lahat kung ipapahayag lang niya ang kanyang nararamdaman. Sakto namang sinabi sa kanya ni Yoshi na gusto niya ito, ngunit sinabi ni Shizuka na hindi iyon mangyayari at nagtaka kung bakit palagi silang nagbabanggaan. Samantala, naglakad si Asako patungo sa center para may iabot kay Sasal, na abala sa pakikipagkwentuhan sa kanyang grupo. Bigla na lang, nagpa siya ang isa sa mga kaibigan nito na magsilbing wingman at itinulak ang kawawang si Yana, isang hindi kagandahang lalaki na may lihim na pagtingin kay Asako. Nadiri si Asako sa buong palabas na iyon at umalis ng walang kibo, kaya mabilis siyang sinundan ni Sasal para humingi ng paumanhin sa ngalan ng mga kaibigan. Sinabi ni Asako sa kanya na ito ang dahilan kung bakit galit siya sa mga lalaki, wala silang pakialam kung mapahiya ang sinuman para lang sa kanilang sariling kasiyahan. Gayunpaman, hindi ito pinaniniwalaan ni Asako at sinabi sa kanya na kasalanan din niya kung bakit umabot sa ganoong punto, ngunit binalingan niya ito at sinabing katulad lang din siya ng kanyang mga kaibigan. Mabilis niyang naisip na naging mabagsik siya at ipinahayag kung gaano siya nadidismaya sa kanyang mga pakikipagkaibigan. Nabanggit pa niya na nahihirapan siyang makipag-usap kay Mitsuyoshi, at sinabi naman ni Sasal na sa tingin niya ay dahil iyon sa may gusto siya kay Mitsuyoshi. Agad na namula si Asako at mariing itinatwa ito, sabay sabing hinding-hindi siya magkakagusto sa isang taong ganoon katanda. Eksakto namang pumasok si Yoshi na tila nanalo sa loterya, kaya nag-usisa silang dalawa kung bakit nagliliwanag ang mukha nito, kaya naman ibinahagi niya ang balita ng may napakalaking ngiti. Nangako si Shizuka na sasama sa kanya sa isang picnic sa susunod na taon sa kahit anong lugar na piliin niya, sa kondisyong magpapakabait siya hanggang sa matapos ito sa kanyang prep school. Sinabi ni Yoshi na maaari din silang sumama, at habang nasa sabik si Asako, walang pakialam naman si Sasal. Kinabukasan, nagulat si Shizuka na gumana ang kanyang diskarte habang patungo ng cram school. Samantala, tinanong naman ni Asako si Yoshi kung talagang gusto niya si Shizuka, at sinabi pa nitong nangako si Shizuka na lalabas kasama nila sa bagong taon. Gayunpaman, kinaawaan siya ni Asako dahil sa kawalan niya ng malay at nagmungkahing mag-hangout na lang sila. Sa kanilang bonding, sinabi ni Yoshi kay Asako na nag-aalala sa kanya si Mitsuyoshi, at nang maalala ang sinabi ni Sasal, muli na namang nahiya ang dalaga. Matapos ang kanilang bonding ng araw na iyon, kinawayan na ni Yoshi si Asako bilang pamamaalam, at napagtanto ng dalaga na matagal-tagal niyang hindi makakasama ang mga kaibigan hanggang sa bagong taon. Lumipas ang ilang araw na nag-enjoy ang lahat sa kanilang bakasyon sa abot ng kanilang makakaya, ngunit si Asako ay nag-iisa lang sa bahay at walang makausap. Sa bisperas ng bagong taon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Tinawagan naman ni Asako si Shizuka at muntik nang maiyak nang marinig ang boses nito. Nagtanong-tanong si Shizuka para sa kanyang nakababatang kapatid, at habang naghahanda siyang tapusin ang tawag,
hindi na nakatiis si Asako at ipinagtapat na nalulungkot siya. Pagkatapos nyon, bigla siyang sumulpot sa bahay ni Shizuka kasama si Yoshi para sa isang biglaang sleepover. Umalis ang kanyang mga magulang para bisitahin ang kanyang lola, kaya solo nila ang buong bahay para sa kanilang maliit na party. Nang gabi ring iyon, bagsak na silang lahat sa tulog nang biglang tumunog ang telepono ni Asako. Si Sasal pala ito, na nag-aanyaya sa kanila na pumunta agad sa New Year's Festival. Nakarating sila sa lokasyon. Tuwang-tuwa sina Yoshi at Asako nang makita ang dagsa ng tao. Naramdaman ni Shizuka na lampas na sila sa curfew, ngunit sinabi ni Asako na us lang iyon dahil ito ay isang tradisyong Hapon. Mabilis namang naging magulo ang sitwasyon nang magsimulang makipagsuntukan si Yoshi at ang grupo ni Ken sa ilang mga random na lalaki. Pinagtagni-tagni ni Ken ang mga detalye, at naisip na kung nandoon si Yoshi sa festival, tiyak na nasa malapit lang din si Shizuka. Nang sa wakas ay matagpuan niya ito, nagpanggap siyang Ginoo at nag-alok na ibibili ito ng pagkain sa festival. Ngunit nagpumilit si Shizuka na magbayad para sa sarili niyang pagkain at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatagpo ni na Asako, Shizuka, at Yoshi sina Oshima at ang matalik nitong kaibigan. At habang nagkasama sina Asako at Oshima ng ilang sandali, napansin ni Asako na nakatitig si Oshima kina Yoshi at Shizuka. At tinanong niya kung kailangan ba talagang si Yoshi ang gustuhin nito, dahil halata namang mas magiging masaya ito kung magkakagusto siya sa ibang tao. Ngunit sumagot si Oshima na hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip. Nang gabi ring iyon, binigyan sila ni Mitsuyoshi ng access sa rooftop upang mapanood nila ang pagsikat ng araw. At habang nagbubunyi ang lahat, nakita ni Asako si Yana at naglakad palayo rito, na ikinalungkot naman ng huli. Sinabi sa kanya ni Mitsuyoshi na nasasaktan niya ito at nakiusap na maging mas mabait naman ng kaunti. Sumagot si Asako na hindi niya alam kung paano kikilos sa harap ni Yana matapos maging napakasungit dito noong huling pagkakataon. Sa huli ay ipinahayag niya na galit siya sa mga lalaking nagtatangkang pormahan siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Mitsuyoshi na medyo normal lang iyon. Sinabi nito na gusto rin niya ang mga babae, na nagbunsod sa dalaga na magtanong kung gusto ba nitong umibig. At sumagot ito na mabuti ang pag-ibig, dahil palagi nitong binabago ang mga tao, maging sa mabuti o masamang paraan. At bigla siyang tinanong ni Asako kung maaari ba silang magbago at lumaki ng magkasama, na nag-iwan kay Mitsuyoshi na walang kibo. Pagkaraan ng ilang minuto, habang sumisikat ang araw sa kalangitan, nagbunyi ang lahat, ngunit hindi ganoon kasaya si Mitsuyoshi dahil napakaraming beses na niya itong nakita. Sinabi ni Yoshi kay Shizuka na masaya ito at magiging masaya ang lahat tuwing kasama niya ito. Pagkatapos ay nakiusap siya na gawin muli ito. At ginawa nga nila. Samantala, napansin ni Sasal na umalis si Asako para mag-isa sa kung saan. Lumipas ang Kapaskuhan na parang isang nakakabagot na montage sa pelikula. Ginugol ni Shizuka ang kanyang bakasyon na nakakulong sa bahay, nalulunod sa mga aklat na parang isang ermitanyo sa pag-aaral. Ngunit patuloy na lumilipad ang kanyang isip kay Yoshi dahil hindi na niya ito nakikita mula pa noong bagong taon. Pagkatapos, bigla na lang niyang narinig na isinigaw ni Yoshi ang kanyang pangalan at nagtaka kung namamalikmata lang ba siya. Biglang sumulpot si Yoshi sa kanyang bintana. Nakasuot ng tila ba manghuhuli ng insekto sa isang post-apocalyptic na mundo, sinabi niyang hinahanap niya siya. Ngunit hindi nito ibinunyag kung sino bago muling naglaho, na nag-iwan kay Shizuka na nagtataka kung bakit ito nagmamadali. Gayunpaman, natuklasan niya na naiwan nito ang kanyang telepono. Nang maglaon, nakasalubong ni Yoshi si Asako at tinanong kung nakita ba niya siya. Ngunit tumayo lang doon ang dalaga na mukhang mas nalilito pa sa taong sumasagot ng advanced calculus. Nang mapagtantong hindi niya ito naiintindihan, muling kumari pa ng takbo si Yoshi, at sinabihan siyang kontaken siya kapag nahanap na niya ito. Sa pagkakataong ito, isang net naman ang naiwan niya. Parehong bagay ang nangyari nang makasalubong niya si Sasal at ang koponan nito sa baseball. Nagsabi siya ng ilang salita at pagkatapos ay naglaho muli. Naiwan naman ang kanyang goggles habang tumitingin-tingin sa paligid. Habang nagpapatuloy sa pag-aaral si Shizuka, biglang tumunog ang telepono ni Yoshi, ngunit binaliwala niya ito. Patuloy itong tumunog, at sinagot niya ito para malaman na si Sasal pala ang tumatawag.
Parehong nag-aalala si Sasal kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Yoshi, at tinanong kung anong gagawin ni Shizuka sa teleponong naiwan ni Yoshi. Samantala, kabubunot lang ng appendix ng kaibigan ni Ken na si Joji. Kaya naman nagpa siya si Ken at ang tropa na ipasyal ito ng kaunti para makalanghap ng sariwang hangin. Sa parehong pagkakataon, nagtungo si Asako sa batting center para isauli ang net na iniwan ni Yoshi sa kanya. Ngunit walang tao roon, at nakakita siya ng isang maliit na tala mula kay Mitsuyoshi. Sakto namang dumating si Shizuka. Pumunta rin siya roon para iwan ang telepono ni Yoshi. At nang mapagtanto niyang walang tao sa paligid, naisip niyang iwan na lang ito kay Asako. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Asako na siya na mismo ang mag-abot nito sa kanya. Ngunit sumagot si Shizuka na nasa gitna siya ng pag-aaral at kailangan na niyang bumalik. Sa huli ay kinuha ni Asako ang telepono at nagpaiwan, habang si Shizuka naman ay umalis na. Habang naglalakad-lakad si Ken at ang kanyang mga kaibigan, biglang sumulpat na naman si Yoshi, na hinahanap pa rin kung sino man ang tinutukoy niyang siya. Hindi nagtagal ay dumating si Sasal sa batting center dala ang goggles at nagpas siyang samahan muna si Asako. Samantala, habang kasama ang kanyang mga kaibigan, naglalakad si Yu nang makakita siya ng isang manok at agad na ipadala ang larawan nito kay Oshima. Nang makita ito, tinawagan siya agad ni Oshima at sinabing kay Yoshi ang manok na iyon. Binuhat ni Yu ang manok at nagsimulang maglakad-lakad bitbit ito habang hinahanap ang batting center, nang makasalubong niya si Shizuka. Sabay silang nagtungo sa batting center, at sa sandaling iyon ay napagtanto nilang lahat na ang manok pala ang kanina pang hinahanap ni Yoshi. Naisipan nilang hanapin siya, at habang nagtataka sila kung nasaan ito, sinabi ni Ken na huwag na siyang isama habang naglalakad siya palayo. Sinabi rin ni Shizuka na aalis na siya, at pagkalabas niya ng center, naghiwalay na sila ng landas ni Ken. Gayunpaman, muling naligaw ng daan si Ken at nakasalubong si Shizuka, na siyang nagturo sa kanya ng tamang direksyon. Samantala, sinimulan ni Asako at ng iba pa ang paghahanap kay Yoshi sa buong lungsod, at matapos ang ilang sandali ng walang palang na paghahanap, pinayuhan sila ni Sasal na bumalik na dahil baka nagbalik na si Yoshi sa batting center. Gayunpaman, sinabi ng dalaga na dapat pa rin silang magpatuloy sa paghahanap dahil tatawagan naman sila ni Yoshi kung nakabalik na ito. Sa katunayan, ginagawa niya lang ito dahil sobrang takot siyang makita si Mitsuyoshi. Eksakto namang biglang damanak ang dugo kay Joji dahil bamuka ang kanyang sugat sanhi ng labis na pagod, at tuluyan siyang nahimatay na ikinapanak ng kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal ay nakasalubong ni Shizuka si Yoshi na naghahanap pa rin, at sinabi niya rito na nahanap na nila ang manok. Gayunpaman, hindi man lang na-realize ni Yoshi na nawawala pala ang manok. Ipinagtapat niya na ang hinahanap niya pala ay isang nagliliwanag na insekto at gusto niya itong hulihin upang mapanood nilang dalawa. Namula si Shizuka at pagkatapos ay nakiusap na bumalik na sila sa batting center dahil hinahanap na siya ng lahat. Ibinigay ni Yoshi sa kanya ang kanyang helmet at kinuha ang mga bitbit nitong gamit, ngunit habang umaakyat siya sa hagdan, bigla niyang nakita ang nagliliwanag na insekto. Tinawag niya ang pansin ni Shizuka, at tinitigan ito ng dalaga na tila ba nakakasaksi ng isang tunay na mahika, at naisip na iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Sa katahimikang iyon, napaisip siya kung darating kaya ang araw na matitingnan niya si Yoshi ng may tapat at seryosong pagmamahal. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, pindutin ang like button, at mag-comment ng more uploads. Mag-subscribe na rin sa channel kung hindi nyo pa ito nagagawa para sa iba pang nakakakilig at puno ng mga kwentong pakikipag-romansahan. Maraming salamat!